Hello guys! So today dumating na yung aming bill. So ito yung hospital bill namin nung nanganak si Mrs. si Sheila. So, mag-hospital bill reveal tayo ngayon mula nung nanganak ako. So, 1 to 2 weeks dumating tong bill mula nung nanganak ako. Hindi pa namin siya nabubuksan. So, surprise kung magkano yung magiging amount nito. So, magkano pala ang manganak dito sa US? Okay? So, makikita natin. So nanganak pala si Mrs. sa UCLA. So, yan. UCLA yung magandang hospital siya. Sobra. Are you ready? So, yan. First bill is... First bill. Wow! Pakita natin yung... Okay. Oh. So, ang bill namin sa hospital ay umabot ng... Pakita natin yung... Yan. Yeah. So, first bill. Kita ba? It's 19,000. $19,000. $19,000. First bill. 19,000. Wala pa ang insurance dyan. So, 19,000? mm-hmm. Binayaran natin lahat yun? 19,000. So, pagkasama na yung insurance, nilas na lahat ng insurance from 19,000, ito na lang ating babayaran. Yan. Kita. So, magkano? 1,700 na lang. Okay. So, guys. 1,700. Ito. Okay. So, from 19,000, biruin nyo, nanganak lang siya, 19,000 na. Umabot na 19,000. Tapos, ang binayaran lang namin is 1,700. So, guys, napaka-importante nito, lalo na kung magmamigrate kayo dito sa US. Kailangan kumuha kayo ng Insurance. health insurance. Yes. Okay, kasi, kita nyo naman, medical bill na lang, tumataginting. Nasa 19... Almost 20. Almost $20,000. Okay, magkano yun sa pera natin? Magkano yun sa pera natin? Hindi ko sure. Oh, Convert na lang nila. Convert nyo na lang. Magkano palitan nyo yun? 58 na. Take note guys, 58 na. Pero, Okay. luckily, ayun nga, 1,700 na yung binayaran namin. So, yeah. So, nakatipid kami, at least, kahit papano, di ba? So, ito yung next bill. So, dalawa yung dumating. Ito yung pangalawang bill. Nung nanganak tayo. So, ang total bill naman itong isa is 18,000. Pangalawang bill, 18,000? Yeah. Ba't pare? Ano yun? 18,700. Ba't ganun? 19 tong isa, oh. Tapos ito, 18,700. Ba't dalawahan? Dalawa siya. $40,000? Yan. Ilang milyon mga anak? So, magkano total nun? 18,700 plus 19,700. Add nyo na lang guys. Ilagay namin dyan kung magkano. So, lagay namin din yung total. Tapos, yan, para makita nyo. Nandito. Tingnan nyo na lang dito. Yan. 20, 38, almost 40. Almost 40,000. Almost $40,000. So, from 18,700 bill, pag niles natin yung insurance, ang babayaran na lang natin is $39. Yan. $39. From 18,000, $39 na lang yung Ang laki. binayaran. Yan. Ano ba yan? Insurance. Oo nga. Ba't ang laki binayaran natin? Ayun, newborn care. Tsaka hospital. Hospital bill din to. Kasama to eh. So, So, kadugtong to. iba pa yung panganak mo. Iba pa yung newborn care. Wow. Yes. Grabe. So, yan guys. Almost 3 million siguro to. Almost 3 million mga anak dito sa US. Pero, this is private hospital naman. So, meron naman public hospital dito. Hindi namin alam kung magkano. Siguro,
mas mababa naman. Pero kasi may insurance naman kami, so halos covered naman lahat. So, hindi naman kami namulubi pagdating sa panganganak ni Yes. Sheila. So, Meron akong kakilala, nanganak din siya dito sa US, dito rin sa California. Wala siyang binayarang hospital bill Wow. nung nanganak siya. As in swerte zero. naman niya. Ba't tayo may Yeah. binayaran? I think depende sa insurance na in-avail. Okay. So, yeah guys, again, number 1, napaka-important dito sa US is kumuha kayo ng health insurance. Kasi mahal magkasakit dito o magpa-hospital. Kaya napakalaki ng bayad ng nurse dito. So, take note. Maganda yung kita ng nurse dito. Alam nyo ba, yung kita ng professional IT dito is katumbas ng sahod ng first year na nurse. So, yan. Malaki sahod ng mga nurse dito. Grabe. Sobra. Hindi nakasama siya. Ayun yung hospital bill reveal namin for today. So, yan. Isip-isip. Gusto niyo pa ba maging OFW? At dito manganak? O sa Pinas na lang? Actually, super easy na process dito sa UCLA, sa hospital dito. Actually, isang beses lang nila verify yung insurance ko from the start na nagpa-consultation ako sa OB. So, from that day, the succeeding day, hindi na nila bine-verify yung insurance ko. Pati yung identity ko. So, every time na may consultation ako, magsasabi lang ako for consultation today, appointment today. So, wala na silang gagawin. Tatawagin na nila ako agad para i-check na ako ng OB. So, kahit nung time na nanganak ako, makita lang nila yung pangalan ko, hindi nila bine-verify yung insurance ko. Yeah, hindi tulad dyan sa Pinas, every time na lang napupunta ka sa same hospital, kailangan pa itawag sa insurance. Kung covered Gusto ba ko. ito lahat-lahat? Yes. Ay, nako. Tapos, nanganak ako, wala kaming idea magkano ba ang bill namin, magiging Yes. bill namin. Wala kaming idea, ano ba, ganito pala kaganda itsura ng room namin sa hospital, ganito pala. Wala kaming idea kung magkano yung price. Basta go with the flow lang kami, nag-trust lang kami sa doctors, sa nurses, sa hospital. So, bahala na. Trust the process lang Yeah. kami dito sa US. Kasi ako, syempre, mga anak na, kabadong-kabado ako. Yes. Sabi ko, bahala na, mamulubi na ako mamulubi. Pero, awa ng Diyos, napaka-smooth ng delivery ni baby. Hindi kami nahirapan, ang babait na mga nurses. And yeah, lahat ng process ginaguide kami lahat ng nurse. So, yun. So, napakadaling manganak dito sa US. US yan. Nung palabas na kami on our day 3, so, hindi na ako hinanapan ng kung ano mang kailangan namin bayaran or yung may insurance bago kami lumabas. Yes. Number 1 requirements lang nila para makalabas ka ng hospital is car seat. Car seat. Once may car seat ka na, go ka na lumabas at may clearance ka na sa hospital, pwede ka nang umuwi. Yes. Hindi namin binayaran ito. Yes. So, ilang weeks pa namin binayaran yung bill na to. Yun. Yeah, kita nyo, hindi na kami na-stress. So, after mga anak ni Mrs., hindi kami na-stress sa babayaran, magkano babayaran. Hindi tulad dyan sa Pinas na, nako, ito po yung bill nyo, tapos hindi kayo makakalis kasi wala kayong pambayad. Tapos, mag-a-add up yung mga bill nyo kasi hindi kayo makalabas. Kasi nga, wala kayong pambayad. Dito, kahit matagal mo siyang bayaran, weeks, months, okay lang. So, may preparation ko pa para bayaran siya. Yes. And natanong din namin sa nurse doon na Pinay nung na paano po pag hindi na bayaran. Sabi hindi naman nila hinahabol dito. Parang credit score, parang tatama na lang sa credit score na may unpaid bills ka, no? Yes. So, ayun pala. So, ayun, tatama sa credit score mo kasi may unpaid balance ka. Yeah. So, hindi ka nga makakapag-loan. So, talagang once na na-hospital ka, surprise ang magiging bill mo kung magkano lalabas. Yes. So, be ready na lang. Pag dumating na yung bill sa mail mo, magugulat ka talaga kung magkano yung magiging price. Wala kang ka-idea kung magkano. Basta, magpa-check up ka na dyan, magpa-hospital ka na dyan. Yun na yun. Okay?
Almost, magkano nga yung bill natin lahat? So, inabot kami ng almost 40,000. Oo, $40,000. Ang binayaran namin sa 40,000 is Sa $40,000, ano binayaran namin is 1,800 plus 1,700. $1,750 na yung binayaran namin from $40,000 na bill sa hospital. So, Yan. Basta tatandaan nyo, depende sa insurance. Kasi may kakilala kaming walang binayaran sa hospital. kahit piso. Yes. Yan. Okay. Thank you guys. Bye-bye. Bye.